Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, may kakaibang paandar ang lokal na pamahalaan. Hindi ito raffle, pero may papremyo. Promo ito para sa mga hindi pa tuli. Kung ikaw ay 20 anyos pataas, 10,000 pesos ang iyong iuuwi. At kung senior citizen ka na, mas malaki-laki ang gantimpala, 20,000 pesos. Tuli na, may pera ka pa. Masakit ang mahapdi at parang fulfillment. Nag-start itong cash incentives noong 2023. Importante yan health-wise na magpatuloy sila. Isa sa mga kumasa sa hamon ang 20 anyos na anak ni Reynaldo na si John Rel. 7 years old po. Sinubukan namin. Talagang nagpipiglas. Iyak ng iyak. Natatakot siya. Palagi siyang binubuli ng mga bata dito na supot daw. Pero nitong Martes, si John Rel pumayag ng magpatuli. Baka na-challenge siya sa pamakin niya ba? Kaya si John Rel natuli na. Nag-uwi pa ng instant 10,000 pesos. Sobrang saya niya. Sabi niya, bibili na siya ng bahay. Ikaw hindi aabot yan, 10K. Ang plano namin, pambiling school supply. Pero ang big winner daw talaga sa Operasyon Tuli, si Lolo Alfonso na 68 anyos na. Hindi ko matuloy noon dahil takot ako sa matalim. Tumakbo ko. Kaya tumanda ako, takot ko magpatuloy. Nakaroon ako ng partner noon. Nireklamo siya sa akin. Ba't hindi ka nagpa-circumcision? Mag-isa na lang ngayon sa buhay si Lolo. Kaya nung nabalitaan niyang makatatanggap ng 20,000 ang mga senior citizen na magpapatuli, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Natsalin ko, nagpa-circumcision ko dahil apo ni Plapo. Hindi man supot. Mga 30 minutes yata. Masakit, tiniis ko lang. Pag tumatanda na po tayo, mas matigas na po ng balat po. Doon sa area po na yun, in general. Prone po ito sa infection. Kaya si Lolo Alfonso nakatanggap ng tumataginting na 20,000 pesos. Gamitin ito araw-araw pangailangan. Bago pa man daw dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, ang pagtutuli daw, tradisyon na, yun ang symbolism ng masculinity, ng katapangan. Natiis mo yung sakit. Ang 22 anyos na si Mark, hindi niya tunay na pangalan, mula sa bayan ng Palo sa Leyte, may pinakatago-tagong sikreto. Si Mark kasi hindi pa tuli. Nagsinungaling po ako sa family ko po na tuli na po ako. Natatakot po akong sabihan na supot. Makailang beses naman daw niyang sinubukang magpatuli, pero hindi ito matuloy-tuloy dahil si Mark hindi pa yung tinatawag na tagpos. Yung pinaka-foreskin, pag hinila mo siya patalikod, napupull back mo na siya. Pag hindi siya na-retract, tas dumidikit siya sa tip, madalas po masakit po ito. Natatakot po akong malaman po ng karelasyon ko. Baka po makipaghiwalay po siya sa akin. Si Mark naniniwalang it's never too late na magpatuli. Maliban kasi sa ayaw niyang maglihim sa kanyang partner, nahihirapan na rin daw siyang umihi. Sa tingin ko po, matutulungan po ako ng KMJS na maoperahan. Gusto ko pong magpatuli. Nitong Biyernes, sinamahan si Mark ng aming team sa isang espesyalista. Nalaman na meron palang kakaibang kondisyon ang kanyang ari. Tawag namin dyan, phimosis. Hindi yan normal kasi maliit kasi yung butas ng yung urethral opening. Kaya nahihirapan talaga siya umihi. Ang usual na ginagawa namin is circumcise para lumuag yung urethral opening. Okay lang ba ngayon, sir, na ngayon kayo circumcise? Okay lang po. Laban. Free naman namin, pati yung gamot. At sa araw na ito, sa wakas, si Mark tutuliin na. Sobrang saya po kasi sa wakas natupad na po yung pinapangarap ko po sa sarili ko. Pero sa linggong ito, naging laman ng balita, isang 10 taong gulang na bata mula Tondo namatay di umano dahil sa tuli. Hindi ko po lubos maisip na dahil lang po sa tuli, mamamatay po yung anak ko na ganun-ganun lang. Sa mga nanay na may anak na tutuliin na, pakatutukan ng investigasyon sa kasong ito ng isang bata na namatay dahil lang sa tuli. Susunod na! Ang
Ang pagpapatuli, binyag ng mga batang lalaki, patawid sa kanilang pagkabinata. Pero anong nangyari sa bata sa Tondo, sa Maynila, na ang pagpapatuli naging mitya ng kanyang pagkamatay? Maraming bata takot magpatuli, pero mas marami ngayon ang nangangamba dahil sa lumabas na balita sa linggong ito. Isang nagpakilalang doktor ang nag-opera sa bata na bigla umanong nangisay matapos ang pagtutuli. Na isang 10 taong gulang na bata mula Tondo namatay di umano dahil sa tuli. Habang nakabakasyon, sinamantala na raw ni Marge na ipatuli ang panganay niyang si Nathan. Gusto niya po magpatuli. Kasi po, nagbibinata po eh. Hanggang nitong Sabado, may nakita raw siyang post ng isa niyang kaibigan sa Facebook na itago natin sa pangalang Cora. Facebook friends lang po kami, hindi po talaga kami magkakilala. Nagtanong po ako sa kanya kung po pwede po ako magpatuli ng anak ko. Ang sabi niya po sa akin na price, una po 1.5. Tapos nagtanong po ako sa kanya kung po pwede pong 1.2 na lang. Nung nagkasundo sa presyo, si Marge agad ipinatuli ang kanyang anak sa isang lying-in clinic nang nakausap niya online. Nagpakilala ang di umano doktor na itago natin sa pangalang Merlinda. Si Nathan, dinala raw sa isang kwarto. Nagtanong pa po ako sa anak ko kung masakit po yung tuli. Ang sabi niya po sa akin, hindi. Siyempre, di panatag na po ako. Lumabas na po ako ulit para umupo. Pero pagkatapos ng procedure, nanginginig na po yung anak ko. Sobrang hindi na po siya makausap. Siyempre, natakot na po ako. Sabi ko, Dok, bakit po ganito yung anak ko? Sabi po sa akin ng doktor tsaka assistant, normal lang daw po yun kasi groggy daw po yung anak ko. Iba na po yung kulay ng anak ko eh. Kaya po nagdesisyon na po ako na dalhin na po sa ospital. Ayun na, ayun na. Ayun na. Sila yun yung buhay. Ayun na. Sinabi na ng doktor na wala na po talaga yung anak ko. Sobra po ako na nahirap. Sobrang sakit po. Hindi ko po lubos maisip na dahil lang po sa tuli, mamamatay po yung anak ko na ganun-ganun lang. Nandun po sila nung namatay sa ospital. Yung doktora po, nag-sorry pa po sa akin. After the incident, pinuntahan ng City Epidemiology and Surveillance Unit. They found out na sarado na yung clinic. According to our investigation, hindi siya doktor. Lahat ng kabataan dito sa amin, sa kanya nagpapatuli. Alam ko po, midwife po siya. Hindi po allowed ang mga midwife na magsagawa po ng pagtutuli. Ang pwede lang po magtuli ay mga lisensyadong doktor. Inaasahan na anumang araw lalabas ang resulta ng autopsy para malaman ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero si Marge may hinala. Pili ko po yung doon po sa tinurok na anesthesia po eh. Kasi yung anak ko po, hindi niya naman po in-skin test, hindi niya rin po tinimbang. Yung assistant po ang nagsabi na ang tinurok po is 20cc. Sa 10 years old, ang allowed po sa kanya na lidocaine ay nasa 4cc lang po hanggang 9cc. Kung sakaling totoong 20cc ang anesthesia natin, maaari pong itong magdulot ng lidocaine toxicity, ay pwedeng umakyat sa brain natin at mag-cause ng convulsion, maapektuhan ang puso natin at mag-cause po ng heart attack. Sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, nalaman naming si Merlinda minsan na palang hinuli dahil nagpanggap di umanong doktor. Ni-raid ng CIDG Intelligence Unit at Anti-Fraud Division ang klinika na ito sa Balot sa Tondo, Maynila. Nakatanggap sila ng reklamo na ang nangangasiwa ng klinika nagpapanggap umano bilang doktor. Ito po yung doktor na nagtuli po sa anak ko. Marami kasing pwedeng ikaso sa kanya. Reckless imprudence resulting in homicide. Pwede siyang kasuhan ng falsification of documents. Kapag tayo po ay mag-a-avail ng services ng isang doktor, maganda po i-verify natin ang kanilang lisensya. Nasa PRC website naman po yan. Gusto ko po siya makulong para makamit po yung ustisya ng anak ko. Mailibing po ng payapa. Imbestigahan namin, but then number 1 yan is the autopsy. Malaman namin yung cause ng death. Isusupina namin siya kung anong procedure ang ginawa niya. Ang tuli, hindi naman siya required. Pero recommended siya for hygiene para mas madaling malinis. Ang pagtutuli naman po ay isang safe na procedure. Ito pong kaso na to ay isolated case lamang. Wala naman po kayong dapat ikabahala. Oo, sobrang lambing po niyan eh. Lord, bakit yung anak ko? Bakit sobrang bilis mo kinuha?
10 taon pa lang po yan eh. Sa Pilipinas, ang pagpapatuli itinuturing na simbolo ng kalinisan, isang ritual ng paglalakbay mula pagkabata patungo sa pagiging ganap na lalaki. Kaya, kung pipiliing magpatuli, siguraduhin lisensyadong doktor lang ang lapitan para iwas disgrasya at siguradong ligtas. Over sa laki at medyo may pagka-out of this world ang itsura ng pagkaing lamang dagat na ito. Pero over din daw sa sarap? Sa bayan ng Macalelon sa Quezon Province, meron daw silang kakaibang lamang dagat na nasisisid sa pusod ng dagat. Ang itsura nito, tila out of this world, humahaba ng hanggang 2 talampakan. Kung titignan sa malapitan, parang higanting uod o pipino. Kaya ang tawag dito, sea cucumber. 6:00 pa lang ng umaga. Pumapalaot na ang mangingisdang si Lester sa karagatang sakop ng Barangay Amuntay para sumisid ng sea cucumber. 20 minutong sakay ng bangka. Dito na tayo sa area na kung saan mahunguhan ng sea cucumber. Kailangan matibay siya sa pagpigil ng hininga, lalo't wala siyang gamit na ibang aparato. Idagdag pang biglang lumakas ang alon ng mga oras na yon. Sa lalim na 15 feet, nakatanaw siya ng giant sea cucumber na nasa buhanginan. Maingat niyang pinulot ang mga ito, lalo't madulas ito. Nakakuha siya ng 2 giant sea cucumber. Nasa 3 dangkal ang haba nito at may bigat na 2 kilo kada piraso. Ang mga nasisid niyang sea cucumber, ibinenta niya kay Frely. Lahat sila saka yung taga-General Luna. Dito rin nagdadala sa akin ng balatan. Dati rin daw maninisid ng sea cucumber si Frely. May 40 taon na ako nang huhuli ng sea cucumber. Ang tawag ng mga tiga Quezon sa sea cucumber, balatan. Bat naman kung tawagin ng ilang mga tiga Visayas at Mindanao. Kalahi ng mga starfish at sea urchin. Ang sea cucumber po ay sagana sa Pilipinas. Archipelagic ang ating bansa. Hindi kagaya ng tao o ibang hayop na may utak, so wala siyang central nervous system. Ang pinakamalaki ang tinatawag nilang hanginang puti. Sila po ay sensitive kasi po kapag nalahukan sila ng kahit na isda lang, pwede po silang malusaw. Kada piraso, 500 pesos. Pero dahil hindi pa kalakihan ang nahuli ni Lester, na ibenta niya ito ng 220 pesos kada piraso. Dito sa Quezon, ang madalas gawin sa balatan, kinilaw. Kinaskas ang makapal at magaspang nitong balat. Tinanggalan ng laman loob. Pinakuluan ito. Hiniwa. At saka hinugasan ng suka para matanggal ang dulas at lansa. Lasang parang nata de coco na parang may halong texture ng balat ng telangan ng lechon. Ang balatan pwede ring gataan katulad ng recipe ng 73 anyos na si Tatay Noel. Pagkatapos tanggalan ng balat ang balatan, nilinisan. Tinimplahan ng pampalasa. Pwede na ito natin pakuluan gamit ang ikalawang gata para lumambot. Sili para sa sipa ng anghang at
gata. Hintayin na nating maluto siya at pwedeng saluhan na ang ginatang balatan. Para siyang chicharon pero pinalambot. Nag-complement yung pinalatik na gata. Malinamnam siya. Ang sea cucumber ay napaka-mayaman sa protina. Nagtataglay ng vitamin A, mineral gaya ng calcium, magnesium at zinc. Ang ilang mga residente ng Quezon, kanya-kanya na ring pagpapatuyo ng balatan. Una muna itong inilaga. Sunod na pinausukan gamit ang screen na pangsala rin ng buhangin. Ibinilad sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Pag natuyo na sa itong ganito kalaki, ganito na lang. Ang mga pinatuyong balatan, kaya raw tumagal ng hanggang 1 taon na ibibenta rin nila ito sa mga Chinese restaurant sa halagang 5,000 pesos kada kilo. High po ang demand ng sea cucumber sa buong mundo. Tinitingnan nila as aphrodisiac sa Asian cuisine kasi it also symbolizes prosperity. May mangilang-ilang species po doon na tinatawag nating endangered and vulnerable. The rest po, mayroon na lamang po na size regulation. Dapat hindi bababa sa 5 centimeters po ang sukat ng mga dried form na sea cucumber para maiwasan ang biglaang pag-collapse ng population ng sea cucumber sa ating bansa. Don't judge a sea cucumber by its kulubot na balat. Hindi lang ito basta hayop dagat. Ito'y likas na yaman na pinagmumula ng kabuhayan ng marami nating mga kababayan at nagbibigay sustansya sa katawan. Sa laki at medyo may pagka-out of this world ang itsura ng pagkaing lamang dagat na ito. Pero over din daw sa sarap. Sa bayan ng Macalelon sa Quezon Province, meron daw silang kakaibang lamang dagat na nasisisid sa pusod ng dagat. Ang itsura nito, tila out of this world. Mahaba ng hanggang 2 talampakan. Kung titignan sa malapitan, parang higanting uod o pipino. Kaya ang tawag dito, sea cucumber. 6:00 pa lang ng umaga. Pumapalaot na ang mangingisdang si Lester sa karagatang sakop ng barangay Amuntay para sumisid ng sea cucumber. 20 minutong sakay ng bangka. Dito na tayo sa area na kung saan mangunguha ng sea cucumber. Kailangan matibay siya sa pagpigil ng hininga, lalo't wala siyang gamit na ibang aparato. Idagdag pang biglang lumakas ang alon ng mga oras na yon. Sa lalim na 15 feet, nakatanaw siya ng giant sea cucumber na nasa buhanginan. Maingat niyang pinulot ang mga ito, lalo't madulas ito. Nakakuha siya ng 2 giant sea cucumber. Nasa 3 dangkal ang haba nito at may bigat na 2 kilo kada piraso.
Ang mga nasisid niyang sea cucumber, ibinenta niya kay Frely. Lahat sila sa kayong taga-General Luna. Dito rin nagdadala sa akin ng balatan. Dati rin daw maninisid ng sea cucumber si Frely. May 40 taon na ako nang huhuli ng sea cucumber. Ang tawag ng mga tiga Quezon sa sea cucumber, balatan. Bat naman kung tawagin ng ilang mga tiga Visayas at Mindanao. Kalahi ng mga starfish at sea urchin. Ang sea cucumber po ay sagana sa Pilipinas. Archipelagic ang ating bansa. Hindi kagaya ng tao o ibang hayop na may utak, so wala siyang central nervous system. Ang pinakamalaki ang tinatawag nilang hanginang puti. Sila po ay sensitive kasi po kapag nalahukan sila ng kahit na isda lang, pwede po silang malusaw. Kada piraso, 500 pesos. Pero dahil hindi pa kalakihan ang nahuli ni Lester, na ibenta niya ito ng 220 pesos kada piraso. Dito sa Quezon, ang madalas gawin sa balatan, kinilaw. Kinaskas ang makapal at magaspang nitong balat. Tinanggalan ng laman loob. Pinakuluan ito. Hiniwa at saka hinugasan ng suka para matanggal ang dulas at lansa. Lasang parang nata de coco na parang may halong texture ng balat ng telangan ng lechon. Ang balatan pwede ring gataan, katulad ng recipe ng 73 anyos na si Tatay Noel. Pagkatapos tanggalan ng balat ang balatan, nilinisan. Pinimplahan ng pampalasa. Pwede na ito natin pakuluan gamit ang ikalawang gata para lumambot. Sili para sa sipa ng anghang at gata. Hintayin na natin maluto siya at pwedeng pagsaluan na ang ginatang balatan. Para siyang chicharon pero pinalambot. Nag-complement yung pinalatik na gata. Malinamnam siya. Ang sea cucumber ay napakamayaman sa protina. Nagtataglay ng vitamin A, mineral gaya ng calcium, magnesium at zinc. Ang ilang mga residente ng Quezon, kanya-kanya na ring pagpapatuyo ng balatan. Una muna itong inilaga. Sunod na pinausukan gamit ang screen na pangsala rin ng buhangin. Ibinilad sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Pag natuyo na sa itong ganito kalaki, ganito na lang. Ang mga pinatuyong balatan, kaya raw tumagal ng hanggang 1 taon na ibibenta rin nila ito sa mga Chinese restaurant sa halagang 5,000 pesos kada kilo. High po ang demand ng sea cucumber sa buong mundo. Tinitingnan nila as aphrodisiac sa Asian cuisine kasi it also symbolizes prosperity. May mangilang-ilang species po doon na tinatawag nating endangered and vulnerable. The rest po, mayroon na lamang po na size regulation. Dapat hindi bababa sa 5 centimeters po ang sukat ng mga dried form na sea cucumber para maiwasan ang biglaang pag-collapse ng population ng sea cucumber sa ating bansa. Don't judge a sea cucumber by its kulubot na balat. Hindi lang ito basta hayop dagat. Ito'y likas na yaman na pinagmumula ng kabuhayan ng marami nating mga kababayan at nagbibigay sustansya sa katawan. Dating kargador sa Bicol na madalas pawisan ang kanyang kilikili, nakapagpundar ng bahay at lupa at iba pang mga ari-arian dahil sa kanyang kilikili power. Nandidilim ba ang paningin mo sa maitim mong kilikili? Aba, wag yan hamakin dahil ang namumuong sama ng panahon sa iyong kilikili ang baka magbigay sa'yo ng magandang bukas. Katulad ng kargador na si Aldrich na dahil daw sa pawisan at maitim niyang kilikili, nakapagpatayo ng bahay, nakapagpundar ng mga motor, nakabili ng lupa na pinatayuan ng basketball court. Paano?
Tuloy po kayo sa bagong bahay namin. Tara. Biglaan lang hindi ko maisip na dahil pala sa kilikili ko. Legit nga yung kilikili natin ay ano. Kilikili Power! Para may ipantustos sa naiwan niyang pamilya sa Bicol, si Aldrich nag-sideline sa construction. Nag-alaga ng baboy at naging kargador. Pagkatapos kong maging kargador sa Batangas, napadpad ako ng Bulacan. Naging kargador ako ng palay. Ang sako-sakong bigas, feeds at simento, kaya niya raw pasanin sa kanyang balikat at ulo. Ayan guys, so magde-deliver tayo ng bigas ngayon. Sa bigat ng kanyang mga pinapasan, pirmi raw siyang pawisan. At dahil bilad sa araw ang kanyang kilikili, nangitim. Yeah! Kalaunan, nag-vlog siya. Matagal na ako mahilig mag-video-video. Banana, cute. Kung may napanood akong video na pwede palang kumita sa TikTok. At pinasok na nga ni Aldrich ang pagiging affiliate o yung pagre-review at pag-endorse ng mga produkto online. Hanap ka lang na legit na mga shop. Bibili ka lang ng isang product, yun ang ipopromote mo. Kapag may bumenta, may commission ka na doon. Nagbenta siya ng sapatos. Parang gulong siya ng truck. Matigas siya guys, matigas siya. Extension wire. Kung alin lang meron naka-charge, yun lang ang i-on natin mga boss. Router. Bagay na bagay ito sa mga bukid or sa mga probinsan. Bag. Ang liit-liit nito mga bossing travel bag, pero ang daming nailagay ko. Pati dewormer o pampurga ng aso, pinatos niya. Ngayon, wala na silang garapata mga bossing kasi palagi ko sila nilalagyan. Noong una, maabot lang sa monthly, mga 7,000, 10,000. Hanggang sa nag-sale stock na rin siya ng deodorant na nagpapaputi raw ng kilikili. Basahin natin ang kilikili natin. Puti na. Kilikili ko, guys. Since kargador ako, pawisin ako, tapos maitim yung kilikili. Ginamit ko yung deodorant. Natatawa ako pag nagpo-promote ako. Ayan, so pumuti na siya. Sa kanyang kakademo, kapansin-pansin daw na ang kanyang leki-leki pumuti. Sa totoo lang, mas maputi pa yung kilikili ko sa mukha ko, sa kasaliin. Dumami tuloy ang bumili sa ini-endorso niyang produkto. Kaya si Aldrich nakakomisyon ng limpak-limpak. Hindi ko maisip na dahil pala sa kilikili ko kikita ako. Sa pag-generate ng income ay hindi ito madali. Hindi rin natin masasabi kung magiging habang buhay na secure. Kasi ang mga platform wala sa control natin. Puti na. Kilikili ko, guys. Pero bago pa lumiwanag ang kanyang kilikili at buhay, naging madilim daw muna ang mga naunang kabanata. Si Aldrich, sa kubong ito sa Naga City nakatira noon, pangatlo sa 7 magkakapatid. Buhay namin noon, sobrang hirap. Si mama sa si papa, nagtitinda lang sila. Minsan, inuulam namin asin. Ito yung kinalakihan namin bahay. Ayan, nung tagpi-tagpi pa siya, butas-butas yung dingding. Medyo bulok ng mga kawayan. Pag bumabagyo or malakas yung ulan, pumapasok yung tubig dito sa loob ng bahay namin. So ito naman yung pinaka-main na kwarto namin. Mahirap kasi siyempre, siksikan. Dito sa mama minsan natutulog sa lupa, nilalagyan lang karton or banig. Si Papa Onding, namatay siya noong 2012 dahil sa sakit ng kidney. Nangako ako sa kanya, sabi ko pa, ako na lang bahala sa mga kapatid ko. Gagawin ko lahat para makatapos sa pag-aaral sila. Lumuha na lang siya, hindi na siya sumagot. Tapos mga ilang oras, nawala na siya. Para makatulong sa nabiyuda nilang ina, ang nooy grade 5 pa lang na si Aldrich tumigil sa pag-aaral. Yung himbis na iaral namin panggasto sa sarili namin, ilipat na lang namin sa mga kapatid namin. Hindi na ako mag-aaral kasi parang di mo nakakayanin. Kaya maaga po silang naghanap buhay. Ayoko pong biyan ang mga anak ko. Kaya minama ko na lang po maglakong gulay. Sa murang edad, nagtrabaho sa tubuhan. Kaya maaga po silang naghanap buhay. Malaki po siyang naranasan. Bilib sa init talaga laban.
Mahigit ako sa mga kaedad ko noon. Nag-aaral. Sa edad kong ito, sana nag-aaral pa ako and then naglalaro. Walang magawa mahirap ang buhay Pero mas naging mapanghamon pa raw ang kanilang buhay. Dumating sa point na pinampon yung 3 namin kapatid. Nagkikita-kita na lang kami sa daan. Pero iba-iba na yung bahay na tinitirahan namin. Sabi ko sa sarili ko, ako gagawa ng paraan para makumpleto ulit kami. Iniwan ni Aldric ang Bicol para magtrabaho bilang kargador. Pinakamataas na nasasahod ko, 15K, isang buwan na yun. Pero yung trabaho na yun, walang oras yun na. Tumira ako doon sa barracks na mag-isa lang. Katabi ko yung aso ko matulog. Siya na lang yung kakwentuhan ko. Mahirap mag-isa sa malayong lugar. Kapag nagkakasakit ka, walang mag-aalaga sa iyo. Minsan naiiyak ako kasi birthday mo, wala kang kasama, diba? Nag-aalala ako. Ang nanay talaga hindi kayang tiisin ang anak. Pinagdadasal ko na lang siya na sana. So, huwag siyang bigyan ng anong sakit. Maging maayos lang yung pag-aaral nila, mapagpatuloy lang nila. Okay lang si Kuya. Kahit gusto mo umuwi, yung himbis ipapamasahe mo pa Bicol, ipapadala ko na lang para pang-allowance nila o pambili ng bigas nila. Naawa po ako sa kanya. Kahit mahirap, kailangan namin magporsige para hindi po masayang yung paghihirap po. Doon lang po kayo makakabawi. Hanggang makalipas ang mahigit 1 dekada. Suspect. Totoong suspect. Takbo dyan yung pulis. Si Aldric nag-vlog, naging affiliate ng mga produkto at naka-jackpot na nga sa pagbebenta ng deodorant. FDA approved po sa mga bossing ko. Puti na. Kili-kili ko, guys. Kumikita na din naman ako ng 6 digit kada buwan. Isa sa mga idol natin na kumikita ng malaki sa pagtitik ng affiliate, si Aldric. Dami na nagpapapicture sa akin. Paribilang ko ng kilikili mo. Tawag nga sa akin minsan kilikili boy. Dahil lang sa deodorant sa kilikili. Kung noon, siksikan sila sa bahay at madalas sa sahig na lang natutulog ang kanyang ina. Ngayon, nakapagpagawa na siya ng bagong bahay. Tuloy po kayo sa bagong bahay namin. Tara. Itong bahay namin guys, hindi pa ito tapos. So ito yung CR namin na dati parang kasing laki na ng kalahati ng bahay namin na matutulugan. So dati guys, wala kaming kuryente. Ngayon, may mga ilaw na kami bumbilya. Malayo pa, pero malayo na. Ang ipinangako niya naman sa kanyang yumaong ama na pag-aaralin ng mga kapatid, na-achieve na rin niya. Ang kapatid niyang si Algene, graduate na. Ang natapos ko pong kurso is education. Inaalay ko na rin yun as a gift. May 3 pa akong pag-aaralin ngayon. Sana makapagtapos silang lahat. Naisip ko yung mga nakaraan. Iba yung nakaraan sa ngayon. Bumili rin si Aldric ng lupa na pinatayuan ng basketball court at iniregalo niya sa kanyang mga kabarangay. Natutuwa ako kapag nakikita ko yung mga bata ayan, naglalaro. Kasi hindi ko naranasan yun. Maghapon ako sa bilad ng araw para magtrabaho. Pangarap ko talaga yung dumating yung kaarawan ko na buo kami. Ngayon yung nakaraan na birthday, May 11. Nag-celebrate ako. Wala, nasa Pampanga mag-isa lang. Pinangarap ko yung mga kapatid ko, makumpleto ko ulit. Tapos tumira kami sa isang simpleng bahay pero buo kami magkakasama. At para maisakatuparan ang birthday wish ni Aldric itong Huwebes, nagsama-sama ang kanyang mga kapatid para sa kanyang belated birthday celebration. Happy birthday, Pambihira lang itong pagkakataon na magkakasama-sama kami. And then in the first time, yung masurprise ng ganito. Hindi ko ba explain ba? Mamaya lang, magkakaibalik ulit tayo mamaya. Kaya bilang eh, baka di ko alam kung mga... Oh no. Iyak na yan. Iyak na. Busy naman ako sa trabaho. Eh baka di ko naman ulit na kabanding yung pamilya natin. Sana mag-ingat ka palagi. Happy birthday ulit, Tol. Thank you, Kuya, kasi paunti-unti umaayaw na yung panahon sa akin. Thank you, Kuya. Ano? Sigurado ako na ubuhay lang si Papa.
proud na proud siya sa imo. Alam mo naman si Papa na sabi niya dati na abo niyang iparanas yung buhay na naranasan niya. So, salamat na dahil sa imo dikit-dikit na tutupad yun. So, salamat kuya. Yung pangako ko sa iyo, ayan, unti-unti nang natutupad. Para sa dating Aldrich na kargador, proud ako sa kanya kasi nalampasan niya yung pagsubok na akala niya hindi niya nakaya. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang isang dating kargador dahil lang sa maitim niyang kilikili puti na kilikili ko, guys. Kumikita na ngayon ng malaki-laki. Para sa mga taong tulad ko dati na galing sa hirap, para sa mga taong nangangarap, tuloy-tuloy lang. Ang buhay natin parang kilikili lang. Maitiman noon, darating ang araw, magiging maaliwalas lang. Mahigit 5 dekada na mula nung itinayo ang San Juanico Bridge na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Pero ngayon, nanganganib na raw itong masira. Sa loob ng mahigit kalahating siglo, ito ang itinuturing na isa sa mga pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. May habang 2.16 kilometers at nagdurugtong sa mga isla at mga probinsya ng Samar at Leyte. Naging tulay din ito sa unti-unting pag-usbong ng ekonomiya ng Eastern Visayas. Ito ang iconic at makasaysayang San Juanico Bridge. Kinalawang at rumupok na ang ilang bahagi ng San Juanico Bridge kaya kinakailangang kumpunihin. Pero kamakailan lang ang sikat na tulay naging laman ng balita. Nung naantala ang operasyon nito, kahit napakahaba at maluwag ang tulay, nag-traffic sa magkabilang dulo nito. Kanto San Juanico, Pinagalaw, Libing, Tacloban. Ang mga sasakyan nasa mahigit 3 metric tons ang bigat katulad ng bus at truck. Pinagbawalan munang tumawid dahil sa ipinapatupad na weight limit. Kaya ang ibang mga sakay naglakad. Ang San Juanico Bridge kasi, delikado na kung madaanan ng mabibigat na sasakyan ang mga hindi makadaan na bus at truck sa Santa Rita, Samar na stranded. Wala pa talagang functional port na magdadala ng mga trucks natin, mga cargos from Samar to Leyte. Nagkalat din ang mga na-stranded sa kabilang dulo ng tulay sa Barangay Cabalawan sa Tacloban City sa Leyte. Hasol maguol pagburbiyahe nga diha Tacloban kay kating trip. Nakakaiha nganhin nagagastuhan kita. Ang mga local government unit sa mga apektadong lugar nag-alok ng libreng sakay sa mga naabalang pasahero. May 2 buses kami from our municipality, naka-station dito sa Barangay Dampigan. And then may 2 light vehicles din kami na tatawid sa San Juanico Bridge. Pero dahil mahaba ang pila, ang ilang pasahero nag-alay lakad na. Gaya ng mag-inang ito na pauwi na sana noon ng Samar nung harangin ang sinakyan nilang minibus. Nung nasa Tacloban po kami, bumili po kami ng gamit sa bahay. Pauwi na po kami, sumakay po kami ng minibus, hanggang checkpoint lang po kami, pinababa po kami. Siguro mga sobrang 1 oras po kasi po pahinto-hinto kami kasi nga mabigat yung anak ko. Ang asawa ko din may dala-dala niya yung mga pinamili namin. Ang delivery truck naman na lula ng tone-toneladang koprang ito na dala ng grupo ni Ray na antala matapos silang pagbawalang tumawid. Mahirap talaga kasi gawa ng yung iba hindi muna nagbibinta, gawa ng mahirap yung transportation. Para matuloy ang delivery, kinailangan pa nilang ikarga ang mga kopra sa 2 magkahiwalay na mas maliliit na sasakyan.
Kaya ang dati isang tawiran lang ng sasakyan na uwi sa siyam-siyam. Ngayon, ilang beses nyo na kailangan magpabalik-balik? 10. Samantala kung direkta sila dito sa sa casa, alas 8, alas 9, tapos na yung trabaho namin. Mahina na nga yung Cupra, nandiyan pa yung transportation, sira-sira pa. Ang ilang na-stranded na pasahero sa Samar. Sa port na ito sa Barangay San Antonio, sa bayan ng Basay, nagtungo sa pag-asang matawid ang dalawang isla sa pamamagitan ng bangka. Araw-araw, tinatayang nasa 3,600 na mga pasahero ang tumatawid dito. Kabilang na ang 61 anyos na si Lynn na hindi alintana ang dagsa ng tao sa port. Makatawid lang, Leyte. Kailangan kasi niyang maipa-check up ang kanyang inang si Tomasa na inaatake ng hika. Kung doon na kami sa San Juanico, wala kami sasakyan, isa pa malayo, matraffic. Tatagal lang kasi yung nanay ko, hindi na kaya niya magbiyahin malayo. Kaya doon na lang kami sa bangka sasakay. Bagamat maraming naantala sa sitwasyon ng tulay, biglang extra kita naman ang ilang operators ng bangka. Kada 15 minutos man ang biyahe, ang pasahero nagdamo. Kada pasahero, 50 pesos ang bayad. Matapos ang 20 minuto, nakatawid na ang mag-inang Lynn at Tomasa patungo ng ospital. Gagamitin mo, anay, ito, ha? Sabi daw ng doktor nga mga 3 buwan before mag-follow up check-up. For those walk-in patients na hindi talaga sila makatawid, I suggest na dun na muna sa pinakamalapit na hospital. And these hospitals will communicate with us if needed talaga ng help from our end. Samantala, ang mga sasakyan namang may mabigat na karga, pwedeng makatawid sa dagat sakay ng RoRo o roll-on, roll-off vessels. Nag-expect po tayo na mag-open ng iba pang ports para makater sila ng mga LCT vessels natin. Ang San Juanico Bridge, sinimulang itayo taong 1969 sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Taong 1973 nung buksan ito sa publiko. Sabay sa birthday ng dating unang ginang, Imelda Marcos, na tiga Leyte. It's aesthetically beautiful. It forms the letter L sa side ng Leyte and it curves into S sa side ng Samar. It's not just a bridge, it's the symbol of Eastern Visayas. It symbolizes the unity between two islands separated by a body of water. Malaking part yung San Juanico Bridge sa pag-transport ng mga goods and commodities natin. From Luzon to Mindanao and Mindanao to hanggang Luzon. Tacloban is the hub of Region 8. Yung pumupunta ng Tacloban, yung nagmomoling, pumupunta sa mga bangko, hospital, coming from Samar. Hindi rin malilimutan na minsan nagsagawa ng kanyang stunt para sa isang pelikula ang action star noon na si Dante Varona. It really called the attention to our place. Sa paglipas ng mga dekada, nanatili naman daw na matibay ang San Juanico Bridge. Pero kamakailan lang, dahil na rin sa paglipas ng panahon, nagsimula itong rumupok. Nagkaroon kasi siya ng retrofitting year 2022. In-extend natin yung foundation. Yung slab natin sa whole stretch ng bridge, nilagyan siya ng carbon fiber para ang strength ng slab madagdagan. Tapos mayroon silang strainer sa ilalim. Gayunman, kinakalawang na kasi ang mga bakal at humihina na rin daw ang pundasyon. Kaya delikado kung madadaanan ng malalaking sasakyan. Ito naman sa taas, pag nakita na yung ilalim ng slab, ito yung tawag natin na carbon fiber. Yung ibang areas, lalo na doon sa summer side, marami na doon na nag-crack, deteriorated na yung slab natin, nabubutas na, kaya nasira pa rin ang atong carbon fiber. Ang project na to aesthetic, so hindi siya structural. The budget used to light up the San Juanico Bridge is separate from the Department of Public Works and Highways. This was a project of the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, which is an attached agency of the Department of Tourism. Sa pagdaan ng mga araw, mas ramdam na raw ng mga residente ang epekto ng paglimita
sa operasyon ng tulay. Medyo nahirapan kasi natukod kami dito ng bali 8 araw na. Kasi una-una, pangkain, budget, gano'n. Prices of essential goods, pagkain, fuel products din. Ang Samar kasi, dependent din sila sa Leyte depot no, ng gasolina. So habang hindi sila nasusupplyan, may imagine mo na lang kung anong magiging epekto doon kung wala kang gasolina. Paano mag-ooperate ang mga businesses mo na gumagamit ng mga makina. Nitong Martes, isinailalim na ng provincial government ng Samar sa state of emergency ang probinsya. We have the permission from the government para na gamitin natin yung sinasabi nating 30% from our quick response fund. Pwede natin gamitin yan sa kahit anong paraan na makakatulong sa mga commuters, business sector, kung sinong mas nangangailangan talaga para mapagaan yung krisis na to. Ang problema, maaari pa raw tumagal ang pagkumpuni kasi sa San Juanico Bridge. Maaari raw abutin ng 2 taon. Free ride, hindi yan tatagal. Kasi yung mga tao maghahanap yan ng convenience. Business sectors already had computed their daily losses. They are even counting around 500 million pesos a month. Mag-total close tayo, wala nang makadaan. Mag-repair kami sa San Juanico, continue lang yung repair sa ilalim, pero hindi naka-close yung tulay. Wala pa kasi tayong nare-release na pondo para sa repair. Kahit siya mapupunduhan siya immediately, hindi pa rin siya agad-agad matatapos. Our department asking for the apology sa lahat na napikta ng programa namin. Wala talaga tayong magawa ngayon kasi nandoon na tayo na kailangan natin protektahan na yung tulay. San Juanico Bridge, hindi lang tulay ng bakal, kundi tulay ng buhay. Pag huminto o naantala ang operasyon nito, parang pinutol na rin ang daloy ng kabuhayan sa 2 mga isla ng Samar at Leyte. Sa bawat araw na hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon nito, sana mas humaba pa ang pasensya ng mga kababayan natin dito. Kaya sana sa lalong madaling panahon, maibalik ang ayos ng tulay para tuloy-tuloy na uli ang takbo ng pag-asa, ng kabuhayan at ng buhay. Sa bukirin ng Arayat, Pampanga, may fiesta, karera, hindi ng mga sasakyan o kabayo, kundi ng mga kalabaw. Sa karerang ito, bawal ang babagal-bagal. Dapat kayod kalabaw. Ang kalabaw kasing mangunguna sa finish line, mag-uuwi ng tumataginting na 50,000 pesos. Ito ang pinaka-aabangan sa linggong ito sa Arayat, Pampanga. Ang karera ng kalabaw ng Barangay Candating. Since 1970s, ma'am, nagpapakarera na po ang barangay namin. Tradisyon talaga yan. Yan po ang pinaka-highlight ng piyesta namin. Binibidong talaga yung mga kalabaw. Dahil kasi sila ang hero dito sa aming pagbubukid. Sa taong ito, tinatayang 70 mga kalabaw mula sa iba't ibang mga probinsya sa Central Luzon ang magkakarerahan para makamit ang titulo. Ang siste, ang nasa 70 mga kalahok, hahatiin sa 2 grupo. 26, Batang Porak! Yung class A, yung po yung mga star, mga batikan. Yung mga class B po, medyo baguhan pa lang. Bawat grupo, dadaan sa 3 round. Bawat round, 2 hanggang 5 kalabaw ang magpapabilisan. Sa racetrack na may habang 400 meters, unahang makarating sa finish line. Ang mananalong kalabaw mag-a-advance sa next round. At ang kalabaw na unang makatatawid sa finish line sa final round ang siyang tatanghalin kampiyon. Ayan na po mga idol! Nagpapatay ng titikot! Ayan na! Bago pa sumabak sa karera, ang mga kalabaw, isa-isa munang nagrebista o nag-ensayo sa racetrack. Kinabitan sila ng tiburin o kariton na sasakyan ng hinete. Ngayong handa na ang lahat, let the race begin!
na lumihis sa track. Ang isa namang ito, parang ninervyos kaya hindi na nakatakbo. Nakaka-alarma lang na may ilang kalabaw. Kinukuryente para mas lalong tumulin. Parang ground lang nagugulat lang yung kalabaw. Kaysa sa pagpapaluin siya na sugat siya na malalatayan. Pero ang team ni Christian, confident na natural na haharurot ang kanilang pambato na si The Black. Siya lang naman ang defending champion ng Class A. Parati siyang nakakondisyon, kaya parati siyang nananalo. Kasi nung binili si The Black, maganda na forma, may potential na pwedeng tumakbo. Para makondisyon sa laban, istrikto raw sila sa pagpapakain kay The Black. Isang takal sa maga tapos isang takal po sa hapon. Maraming sinahalo sa pagkain, yung mga iba-ibang mga vitamins na akuan. Pero yung saksak, tapos pero yung feeds niya talagang pangkabayo. Makakamit kaya ni The Black ang back-to-back win? Pero wag daw siyang pakampante dahil ang makatatapat niya sa unang round si Don Bruno na alaga ng team ni Jose. Taong 2023 raw nung nabili ito ni Jose sa halagang halos kalahating milyong piso. 470 kung binili yan. Dati na raw nag-champion sa karera si Don Bruno taong 2020. Unang labas na kumarera yan, nanalo siya dito. Hindi naman siya ginagamit sa bukid. Sa umaga pa lang yan, pag lunch, lilinisin mo na. Kumakain siya ng feeds. At para makondisyon ito, itinatali at pinapaikot nila si Don Bruno sa kung tawagin nila bilugan. Para nun matumibay siya sa init, saka lumakas sa resistensya. Ang ensayo po namin yan, 2 times a week. Sinong kampiyon kaya ang magwawagi sa round na ito? On your mark, get set, go! Si Don Bruno agad na humangos. Pero si The Black hindi nakatakbo. Si Don Bruno unang nakarating sa finish line. Kaya siya ang pasok sa next round. Siyempre sir, masaya. Nag-enjoy naman po kami. Pagdating naman sa semifinals, wala raw sa mga kalaban ni Don Bruno ang sumipot. Kaya matik pasok siya sa final round. Sa final round, 4 ang kanyang makakatapat. Isa sa mga ito, ang Dark Horse, Dark Kalabaw, na si Alas, na siyang pinakabata sa mga kalahok. Si Alas po, sa ngayon na 4 na taon. Alas daw kung ituring ni Renz, si Alas. Higit 10 na po yung panalo niyo. Last year po, ang una ko pong laban dyan. Dito po sa Mahipon, nag-champion po. 8 buwan lang daw si Alas nung nabili siya ng tatay ni Renz. Maganda talaga forma. Ano po, nakakasarado na ang kwadra mga idol. Sa pagsisimula ng final round, may isang kalabaw ang napatakbo. Bago ang signal. Kaya, na-disqualify ito. Hanggang sa sinimulan na ang totoong laban. Ano po? Ano po? Si Alas lumihis ng landas. Habang si Don Bruno nakatapat ang kalabaw na si Pogi Malayba. Nauungusan ng kalaban ang dating kampyon. Ang nagwagi, si Pogi Malayba na alaga ni JP. Kaya sila ang nag-uwi ng 50,000 pesos. Talaga pong pinagandaan po talaga, hindi lang po araw, buwan. Masaya po dahil lahat ng paghihirap, sulit. Si Don Bruno at Jose itinanghal na second place. Mag-uuwi pa rin naman sila ng 30,000 pesos. Not bad! Hindi premyo ang hinahangad na isang kamukha ko na nakangre. Mabigyan kami ng kaligayahan. Habang sina Alas at Renz na naluklok sa ika-4 na pwesto, nakakuha ng 10,000 pesos. Masaya naman po at nakapasok si Alas. Pambili po ng pagkain niya.
Tradisyon man kung ituring ng mga tiga-Arayat ang karera ng mga kalabaw, ang ganitong mga aktibidad inaalmahan ng People for the Ethical Treatment of Animals. Dinidiscourage ng grupo namin yung mga ganitong activity. Hindi naman din sila domesticated para tumakbo sa mga karera. Under stress din sila. Abuso na sa mga kalabaw itong ginagawang ganito. Dapat hindi napupunta sa panganib yung mga kalabaw. Yung karera ay isang araw lang, during piyesta lang talaga. Nakaklasify po siya sa kultura and tradition na rin. Ang mga hayop ay hindi natin pagmamayari para maging source ng entertainment. Pinakamasarap ang buhay ng kalabaw na ipinakangarera. Hindi siya ginagamit sa bukid. Hindi naman po inaabuso talaga yung kalabaw eh. Masarap pa nga po buhay sa amin yan. Mahal po yung pizza na pagkain namin. Para sa mga tiga-Arayat, Pampanga, ang mga kalabaw, hindi lang simbolo ng kasipagan, katuwang din nila sa pag-arangkada sa buhay. Sa taong ito, ipinagdiriwang ko po ang aking ika-40th year sa mundo ng pagkukwento at pagbabalita. At ang mga aral na aking natutunan sa linggong ito, ibinahagi ko sa libo-libong mga campus journalist na dumalo sa 2025 National Schools Press Conference sa Ilocos Sur. Nito lang Lunes, nagtipon-tipon sa Ilocos Sur ang tinatayang 4,000 elementary at high school students na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Magtatagisan sila sa iba't ibang larangan ng campus journalism, gaya ng news writing, photojournalism, radio broadcasting, at TV broadcasting. Ito ang pinaka-aabangang 2025 National Schools Press Conference at ang National Festival of Talents. Pero bago magsimula ang kompetisyon, ang inyong abang lingkod, naimbitahan ng Department of Education o DepEd na maging keynote speaker sa pagtitipon. Kinamusta ko muna ang iba't ibang mga delegasyon mula sa 17 regions sa buong Pilipinas. Give a big round of applause to Miss Jessica Soho. How to be you po. Yan ang isa sa mga FAQ o frequently asked questions sa akin ng mga bata. Napakasimpleng tanong, di umano, pero napakahirap sagutin. It's so complicated. 40 years na po ako sa racket na to, and I still ask myself the same question. Alam ko, medyo gasgas ng salita ang hard work. But in my case kasi, yun lang ang naging formula ko. Work hard, and everything will follow. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Gusto ko lang din i-share ang isa pa sa mga pinauso kong battle cry o slogan sa GMA. Dapat tama. Let's wrote all 7 lessons I shared with you tonight with their keywords: accuracy, impact, content, fairness, reading, balance, and doing good. Isa puso po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama po ang NSPC, ang National Schools Press Conference, at ang NFOT, ang National Festival of Talents, dito sa Ilocos Sur. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho.
Hindi ko in-expect na ang warm ng pagtanggap ng mga bata sa akin. High school students to and they're aspiring to be journalists. So nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ang ibinahagi ko sa mga batang-bata nating campus journalist, mga aral na natutunan ko sa ilang taon ko bilang mamamahayag. Ang aking karera dito sa GMA Network nagsimula 40 taon na ang nakararaan. Last quarter of 1984, kinuha ko sa news pero hindi ko talaga in-applyan na maging reporter. Parang hinahanap ko lang trabaho. At that time din, kulang ng reporters ang news. May isang team na walang reporter tapos puro sila lalaki. So siguro kailangan nila rin ng pang-iba. So yun, kinuha nila ako. Ngunit may isang problema ang Army sa pagsasapatupad sa SOT concept. Siguro may nakita silang potential sa akin. January of 1985, officially I was taken in as a reporter na. Sa mga sandaling ito, patuloy ang labanan. Sa trabahong ito, nagkaroon ako ng front row seat o saksi sa pinakamalalaking pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Naranasan ko na rin mag-cover ng mga sunod-sunod na mga coup attempt after EDSA 1 at yung mga nagre-rebelding mga sundalo. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke na nauna ay nakuha ng mga rebelde at ginamit nila sa pakikipaglaban. Ngayon ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio kung saan sila ay dadalhin. Gaya ng ating unang sinabi, ayaw nilang ipatawag ito na pag-surrender. Ito daw ay going back to barracks. Laging may putukan, laging may barilan. Alala ko noon tuwing may lumilipad na eroplano o mga helicopter, naririnig ko dun sa bahay, kinakabahan ako. Kasi sabi ko, baka naiskopan na ako. Delfino, just one of the many hotels here in Tuguegarao before the morning of March 4 when Aguinaldo and his supporters forced their way in. This was to be the bloodiest incident Tuguegarao has ever seen. Sa Cagayan Valley, naranasan kong ma-hostage nung isang nagrebelding military officer na tinutugis ng gobyerno pero bago siya mahuli, hinostage niya muna yung buong hotel kung saan kami naroon at saka yung mga manghuhuli sa kanya. This is the People's War. Naranasan ko na rin yung eroplanong sinasakyan namin magka-crash sa dagat kasi bukod sa nawawala kami on our way to the Spratly Islands, naubusan na rin ng gasolina yung aming eroplano. Failing in our mission, we headed back to Puerto Princesa on the remaining 2.5 hours of fuel on the plane. By this time, persons on the plane were uneasy, but some of the passengers were in prayer. All were on the verge of fear. Our remaining hope was an island where the plane could land before the fuel ran out. Dito sa Maynila, we were given up as dead or missing. So nasabihan na yung pamilya namin, ginagawa na yung mga obituaries namin, at nagdadasal na yung mga kasamahan namin sa newsroom. Pero fortunately, yung piloto namin nakahanap ng maliit na island. Safely, our pilot, Lieutenant Jerry Custodio, brought down the aircraft on what could be its remaining drops of fuel. We did not find Pag-asa, but in our search for Pag-asa, we found something else: hope. We were rescued the following day pa. So between the time na nandun kami and the following day, ayun, nakala ng lahat wala na kami. We will let Jessica conduct her own conference. First of all, I'd like to greet everyone here, yung mga kasamahan ko sa hanap buhay na I know pumunta dito para coveran ako, pero at the same time to greet me and Mang Rick and Ferdy Well and the other survivors of the what could have been another tragedy. I'm very happy to be back with you here, guys, and to be alive and to have been given what I think is a second chance to live. Naghahanap talaga ako ng long form na format. Take away from yung specials na ginagawa namin sa news noon. Hanggang ginawa ko yung concept ng Eyewitness, and then I fought for it. It got approved.
naiintindihan ang larong boxing. Gayunpaman, ito ang isa sa mga paboritong sport ng mga Pilipino. Bagay daw kasi ito sa atin. Dito hindi kinakailangan ng tangkad o height. Ang kinakailangan lang, lakas ng kamao at tibay ng sikmura. Ba't gusto mo magboksera? Maganda. Maganda? Sino idol mo? Kidneys for sale. Nakakalungkot, pero totoo. Sa sobrang kahirapan sa buhay, marami na sa ating mga kababayan ang nakapagbenta na ng kanilang laman loob. Kailan mo kayo natanggalan ng kidney? Patataon na ngayon. Patingin nga ako ng sugat niya. Pare-pareho ba kayo ng sugat? Kinukuha nila yung 76, yung pinakamahina. Yung pinakamataas, yun ang iwan sa'yo. Ibig sabihin yung pinakamalakas na kidney nyo, Yun ang iwan sa amin. yun ang iiwan. Yung pinakamahina, yun ang aalisin. Here to accept the Peabody is Jessica Soho, who's the reporter, producer, and host for the GMA Network. For us to even be here and be counted among the broadcast industry's very best is indeed an honor that we give back to our country and to God. We've come all the way across the world to get this, and we are honored to be winning this for the very first time ever for our country, the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! I got to call it television's finest hour. So, I'm happy that it's still around hanggang na-realize ko, teka muna, ang dami kong nabigyan ng programa. Wala pa akong programa. So, binigyan naman ako ng Jessica Soho Reports. Mula rito sa Kabul, ang kapitolyo ng Afghanistan. Ako si Jessica Soho, nag-uulat. After 9/11 yun pumunta kami ng Afghanistan. Yung kinatatayuan pala namin, meron nakabaon na landmine. Anti-tank landmine pala yon. Kaya kahit natatapakan namin, hindi siya sumasabog. Kaso may dumating na ambulansya para kunin yung mga namatay na mga deminers. Buong akala namin, dito na matatapos ang aming coverage. Paalis na ang ambulansyang may dala ng namatay na deminer. Papo kayo, ma'am! Diyos ko! Just sit. What was that? We don't know, just sit. Ang aking segment producer na si Joy Madrigal at ang aming Afghan interpreter na si Kohe. Move! Move! Manix! Dito ka! Dito ka! Huwag kang gumilid dyan, Manix! Tingin ata ako, mama. Mr. Akbar, we were talking, right? What happened? We don't know exactly. We don't know. Another mine had gone. Oh my God. Oh, it was the ambulance that the had the ambulance. coffin, right? The ambulance. This is the ambulance. Our people had gone. Driver. There are 2 more deminers. Our doctor. Yung ripple effect from the explosion, naranasan ko yun sa pisngi ko Yung init, ang sobrang init. Tapos parang nabingi ka kasi ang lakas ng pagsabog. Hindi ko pa alam na landmine pala yung sumabog. What was that? Unfortunately, ang daming sakuna dito sa Pilipinas. Both man-made and natural. So, unfortunately, nasaksihan ko yung mga yun. Life goes on here in Baguio City despite the grim reminders of a tragedy. Yung mga malalakas na lindol sa Baguio noong 1990. At the Hyatt Terraces, 17 bodies have not been recovered and may never be. A mother calling out for her daughter in the rubble of the Hyatt Terraces Hotel. Yung Michelle, Mommy's here. Hindi ko makakalimutan yun kasi it haunts me to this day. Yung horror ng isang nanay na yung anak niya nandun sa naipit ng mga bato. Michelle was found
Several days later, syempre, wala na yung bata. And then yung nanay, pinakremate niya yung anak niya. Yung necklace niya, nandun yung ashes. Bakit ho nandun pa kayo? Hindi nyo ho ba alam na tataas yung tubig? Bigla lang pong tumaas yun dahil hindi nga ho kami nakapagkuhan ng mga damit namin. Yung unsang, hindi ko makakalimutan kasi nag-rescue kami ng mga na-trap na mga residente ng Marikina. Dinala sa ospital, yung sanggol. Ni-rescue namin sila, sakay kami ng isang helicopter ng Air Force. Yung helicopter ang nag-pluck out ng mga tao na na-trap dun sa puno ng kamatsili. Karamihan sa mga bahay at mga gusali natanggalan ng bubong. Reming sa Bicol, hindi ko makakalimutan yon kasi buong mga villages wiped out. Hinuhukay ng mga tao yung pwede nilang maisalba pa sa mga gamit nila. At isa sa mga nahukay, Christmas tree. Ano hong hinuhukay nyo dito? Yung mga gamit namin. May nahukay na ho ba kayong gamit? Wala pa? Wala pa. Yung nangahusa ng Christmas tree kasi magki-Christmas hinuhukay ko. Yolanda, nandun ako the day after it happened. So kitang-kita ko yung kawalan ng lahat. Salukuyan tayong nasa ibabaw ng Ormoc City. Maraming mga bahay ang nasira at yung mga puno talagang nagsipagtumbahan. Ito ang Tacloban na dinatnan namin. Para kang nasa isang masamang panaginip na hindi mo malaman kung meron pa bang buo sa syudad na ito. Lahat warak. May mga taong lakad lang ng lakad kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila dahil nawala lahat. Ano nangyari sa paa niya? Pwede po ba ako manawagan? Sige ho. Anong gusto niyo? Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Junil, mga anak mo wala na. Huwag ka na bumalik dito. Si Mama patay na. Dinidedicate natin itong Peabody natin sa lahat po ng survivor ng Super Typhoon Yolanda. Pero bukod sa mga istorya ng trahedya, gyera at sakuna, ang isa sa lubos na ipinagmamalaki ko at ng aking team ang mga kwentong nakapagpabago ng buhay ng marami-rami na nating mga kababayan. Ang paborito niyang bestida, muli na niyang maisusuot. Kinalipay ko, sir. Magpasalamat din ko sa inyo, sir. Bigay ko na ako lang. Salamat ko, tabang. Ikaw ba yan? Ibang-iba na itsura mo. Galing, di ako makapaniwala. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti, parang wala nangyari. Tsaka malusog siya. Totoo yung milagro. Salamat po sa kay Papa Jesus na pinagaling niya po at binigyan niya po ako ng pangalawang buhay. Are you Jojo? Ayan. Mermin. Ayan na niya. Sabi ko na. Ang lakas ng puso na magkakapatid. Pamilya ka na, anak. Ang bait nila. Ako feeling ko sa mga Pilipino, ang word on the street natin, family. Importante ang pamilya sa atin. So pag may nabubuo sa tulong ng aming mga programa, hindi lang ng KMJS, pati mga programa namin dati, yung sana'y muling makapiling at saka yung reunions. Dagdag points tayo kay Lord. The results are positive match. Sa wakas, maibabalik na ang mga sanggol sa kani-kanilang mga tunay na pamilya. Malamig yung kamay mo. Hi! Corny pakinggan,
pero totoo to. Feeling namin, para kaming nginingitian ng langit tuwing meron kaming nahahanap na nawawala at nabubuo namin yung isang pamilya na nawalay sa isa't isa. Umaalog pa siya, may aftershocks ba yun? Sa ika-40 taon ko sa industriya ng broadcasting journalism, ilulunsad ang isang digital archive ng ilan sa mga hindi malilimutan kong ulat at panayam. Ang Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Mapapanood nyo na po ito simula sa susunod na linggo sa GMA Public Affairs YouTube channel. Sa totoo lang, people who know me know na hindi ako ganon. Hindi ako nag-iisip ng mga ganyan-ganyan. Yung legacy. Tama na sa akin yung I did my best. Sa lahat ng mga assignment, trabaho at programa na ibinigay sa akin, wala akong masasabi sa sarili ko na hindi ko itinodo. 100% or more. You're not the story, you're not important. Ang importante yung storya. Sinasabi nga yun, it's not a good time for journalism and journalists. Pero meron din tayong mga kapwa journalists na nagsasabi, actually, it's the best time to be a journalist. Aaminin ko, pinanghihinaan din ako ng loob. Pero hindi kasi tamang isuko ang katotohanan. Kailangan itong ipaglaban, lalo na't marami pa tayong dapat bigyan ng linaw at liwanag sa ating bayan. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. Dito sa Villamor Air Base, mula rito sa Kabul. Welcome to the Spratlys. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako si Jessica Soho. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Lumipat sa Cavite mula sa Samar, binubuntutan di umano ng mga nuno sa punso. Napapatabi-tabi po raw ang mga bumibisita sa bahay na ito ni Feli sa 13 Martires, Cavite. Sa loob kasi nito, may tumubong napakalaking punso. Ang punso halos sakupin na ang isang sulok ng bahay ni Feli. Nasa 2 metro ang lapad nito at nasa 5 talampakan ang taas. Mula Samar, kung saan sila dati nakatira, sumulpot din sa nilipatan nilang bahay sa Cavite. Kahit saan kami magtayo ng bahay, andon sumusunod talaga yung punso. Hindi lang mga 20 beses kami inaalis namin yan. Ayaw talaga tumigil eh. Kaya ang punso, ginawan na lang nila ng sariling kwarto para wag daw silang gambalain ng mga pinaniniwalaan nilang nakatira rito, mga nuno. Ilagay ng kwarto ng mga kurtina para wag na mapasok ng mga bata. Pero sa kabila nito, kung ano-anong kakatuwang karanasan pa rin daw ang nararamdaman ni Feli sa kanilang tahanan. Habang ini-interview nga si Feli ng aming team, bigla siyang naluha. Kaya? Ma'am, ang nararamdaman, ma'am? Parang may pumipigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakaramdam. Ano ang nakita ni Feli? Sakit ganito. Nagsimula raw ang mga kakatuwang karanasan ng kanilang pamilya sa dati nilang bahay sa bayan ng Daram taong 1996. Ipinagbubuntis daw noon ni Feli ang ika-5 anak niya na si Rachel nung sumulpot ang unang punso sa kanilang kubo. Nagpa-plus, may naliligo, may nagtitimpla nga ng kape, tapos may nagbubukas ng gasol, laging lagitik, naririnig yun. Kutob ni Feli, ang pakay raw ng di umano mga maliliit na nilalang na ito, ang kanyang anak. Prinsesa talaga ang mukha niya. Mukha ng Bering Marega. Naririnig kong may kalaro yung bata kahit siya lang mag-isa. Tawa siya ng tawa. Mga duwende sila, hindi naman sila nananakit. Gusto nila angkinin yung anak ko.
Kaya hindi nila tinigilan dahil yun nga yung nagustuhan nila. Para ilayo si Rachel sa mga di umano nilalang na kumukursunada sa kanya, sina Feli nag-alsa balutan. Lumipat kami doon sa Katbalogan. Ayun, pagdating namin doon, ang ganda, ang lusog-lusog ng bata, ang ganda-ganda ng katawan niya. Bigla-bigla lang nagkasakit. Dinala na nga sa ospital. Walang makit ng sakit yung doktor. Sabi nga ng albularyo, may nag-aalaga raw doon sa bata. Hanggang sa nangyari na ang kinatatakutan ni Feli, ang anak niyang si Rachel, binawian ng buhay. Doon namin naisip na nagalit nga daw yun nang umalis kami doon, nagis daw yung bata. Kasi parang kanila daw yun inaangkin nila yung anak ko. Para makalimot, sina Feli muling lumipat ng bahay, Cavite. Pero tila hindi raw sila tinatantanan ng mga tinatakasan nilang maliliit na nilalang. Sa kanila kasing kubo, may sumulpot muling punso. Di inalis nga namin ni Mister. Pilit na tumutubo pa rin pilit. Pakita sa akin sa panaginip. Ang sabi sa akin, bakit daw kami umalis doon sa Samar? Bakit daw namin sila iniwan? Hanggang sa hindi na lang daw sa panaginip ang mga ito nagpakita. Nakipag face to face pa di umano ang mga ito kay Feli. Ano po yung itsura? Mahaba ang tenga, walang buhok. Parang ang kulay niya parang medyo madilaw. Ang mga kakatuwang karanasan ni Feli, ipinaalam niya sa kanyang mga anak. Dinededma ko lang po nung nagkasakit siya na parang mabaliw na siya. Sa lang sa isip niya, kung ano lang nasasabi niya. Kaya hindi ako naniwala. Pero kalaunan, tila nakumbinsi na rin si Corazon. Simula po tumira kami dito para pong laging may sumusunod sa amin. Tumataas yung mga balahibo mo, tatakot ka talaga. Doon po sa malapit sa higaan namin, nakatabi lang po doon, malapit din po yung punso. Para silang nag-uusap-usap na ang liliit po ng boses nila. Ang ikinababahala ni Feli, tila nagsimula na rin daw pagdiskitahan ng mga ito, ang isa pa niyang apo. Yung apo ko na yun, naglalaro yan na sagi, bigla yung nangatal, bigla yung nangisay. Kahit gusto mo po pong umalis, dito lang po talaga na yung binigay ng papa ko sa akin na bahay. Pero sinusundan nga ba sina Feli ng di umano nuno sa punso? Kahit saan kami magtayo ng bahay, andun sumusunod talaga yung punso. Totoo rin nga bang hawak na ng mga nuno ang yumaong anak ni Feli na si Rachel? Prinsesa talaga ang mukha niya. Gusto nila ang kinin yung anak ko. Parang may pumipigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakiramdam. Ano ang kanyang nakita? Para imbestigahan ang kakatuwang karanasan sa kanilang tahanan, ayon na rin sa hiling ni Feli, humingi siya ng saklolo sa paranormal investigator na si Ed Calwag. Iba yung salubong sa akin, may galit. Meron siyang inaangkin eh. Something like may inaangkin siya. Parang meron siyang gusto niya kanya. Ang tumpok-tumpok na teorya ng pamilya, magkakalinaw na. Pag hinawakan kita, lahat ng makikita mo, sasabihin mo lang. Parang kumatakot. Sa aming pagbabalik. Paniniwala ni Feli, hawak ng mga nuno sa punso ang kanyang yumaong anak. Ma'am, ang nararamdaman, ma'am? Parang may pumipigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakiramdam. Bakit ganito? Pinakita talaga sa akin, ginawa daw nilang pala sa yung anak ko. Malaki na siya eh. Para mabigyang linaw ang mga kakatuwang karanasan ng mag-anak, nagtungo sa Cavite ang paranormal investigator na si Ed Calwag. Galit ito. Iba yung salubong sa akin, may galit. Meron siyang inaangkin eh. Something like may inaangkin siya. Parang meron siyang gusto niya kanya. Hindi siya taga rito. Hindi siya original na nandito. Opo, sumama lang sa inyo to. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Pati mukhang ikaw ang sinusundan. Ba yung pitik sa ulo. Galit siya dahil umalis kayo. Meron kayong hindi pwede na inaano. Sigurado meron kayong napagkasunduan ito.
Hindi mo lang maano sa panaginip, kahit sa panaginip mo. Iniwan nga po namin sila. Kaso, may sinasabi kasi siya na Ano po sa? hindi niyo daw po sila pwedeng iwanan. Kasi, may pinangako kayo. Na yung totoo, sabi niyo sa akin. Sa panaginip niyo, hindi niya kayo niyayaya sa lugar niya. Yayaya po. Sinasama niya kayo. May mga ipinapakita sa inyo, no? Bali, binibilin niya po ako sa pamilya ko. Pinapalit kayo. Opo. Pinapalit kayo ng ginto. Opo. Ang una po muna ang gusto nilang kunin. Yung pong ma'am si Nika, yun ang gusto nilang makuha. Pamangkin ko po. Apo ko na po yun. Ako po ang lumalaban. Ako po ang kumukontra sa kanila. Hawak ka dito. Hawak ka dito, te. Hindi, hawak ka lang. Ako bahala sa'yo. Humawak ka. Paano yung naririnig mo salita? Parang malaking boses po na paano lang, malaking boses po hindi ko po maintindihan. Pero iba yung lingwahe. Tama ba? Opo, opo. Te, ang sagot mo hindi. Po. Sabihin mo hindi. Hindi po pwede, hindi. Lalamig lang po ako. Tama pa yung bato ko. Totoo nga po bang hawak po nila ang anak ni Mama Feli? Posible po yun. Itong katawan natin na tao, itong katawan natin, itong corporeal, hindi ito pwedeng makapasok sa kanilang mundo. So yung kanyang spirits, kukuhanin nila, dadalhin nila doon sa kanilang dimension at bibigyan ng panibagong katawan. So tayo naman ngayon ang nag-o-open ng kontrata o kasunduan sa kanila na pakikiusap na sana tigilan na nila. Ngayon at least naging malinaw na kaya pala ganito ang pinagdaanan namin. Salamat ng marami kay Sir Ed. Sana po hindi na po kami kambalain. Pero sa punto de vista ng siyensya, ano nga ba ang laman ng tumpok na lupang ito? Termite kasi natural lang naman yan na nagagawa ng kanyang colony. So nagkataon lang sa lahat ng nilipatan niya siguro, merong nagbuo ng mound. Sa nangyayari kasi sa mga taong may trauma, naghahanap sila ng dahilan kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay na yon. So minsan, sa paghanap nila, kumakapit sila sa isang bagay na parang mukhang imposible. Like yung nakikita na dahilan kaya namatay ang isang kapamilya dahil doon sa punso. Sa kabila nito, si Feli wala raw planong gibain o sirain ang punso. Sa ganitong paraan lang din daw kasi niya nararamdaman na ang yumao niyang anak pirmi pa ring nandyan lang sa kanyang tabi. Mahal na mahal kita, Rachel. Sobra, sobra. Mahal na mahal kita. I miss you. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.